Parang naging motor ang bilis si Kaya sa pagpapatakbo ng bike niya dahil sa pagmamadali. Nang makarating siya sa pinagtatabahuhan niya ay mabilis siyang nagtungo sa kusina. "Late ka na naman, Kaya. Ilang beses na to Puna sa kanya na manager niya habang pinapanood itong kunin ng apron. "Sensya ka na, Kuya Martin. Late na ako nakauwi dahil nag-overtime pa kagabi ang prof." Pagpapaumanhin ni Kaya. Tumango naman ito at saka hindi na nagsalita. Aligaga siya na gawin ang trabaho niya at grabe din ang paghingi niya ng paumanhin sa kasamahan niyang hindi nakauwi agad dahil sa tagal niyang dumating. "Sensya na po. Are you ready to settle your order?" Tanong ni Kaya at inilabas ang papel at ballpen. Tumango naman ang magkasintahan at sinabi ang order nila. Pero dahil nga madaming tao at matagal na siyang kinakailangan, ay madami na rin nagrereklamo sa service niya, habang ang kasamahan naman niya ay ganoon din. Dalawa lang kasi silang waitress tuwing morning shift dahil nag-cutting corner ang restaurant na pinagtatrabahuhan niya, kung kaya kinakailangan nilang magdoble kayod. Nang dumaan muli si Kaya sa may kasintahan, ay kita ang dismayado nitong mga reaksyon dahil sa tagal ng order nila. Pinilit niyang amuhin ang mga ito para makumbinsin na malapit na ang order nila. Ang totoo ay tambak na ang mga isa-serve niya, kaso ay kinakailangan niyang kunin muna ang mga order para wala na siyang ibang iisipin. Matapos siyang maasikaso at makuha ang orders ng lahat ng tables, ay dito na siya nagmadali. Nasisigawan na siya ng mga ito kung kaya mas lalo siyang nagiging aligaga. Mabuti na lang ay mainit pa ang pagkain ng mga customer at maayos naman ang presentation. Patapos na sana siya at 2 dish na lang ang ibibigay niya sa isang table nang may nadanggi siyang lalaki na naglalakad sa gilid niya. "Oh!" Ito ang unang reaksyon na binigay ni Jericho nang matabudan siya ng spaghetti sauce sa kanyang coat. "Anak nang, hindi ka ba marunong magdahan-dahan?" Inis sa tanong ni Jericho sa kanya. Mabilis na inilapag ni Kaya ang pagkain at dali-daling kumuha ng panyo at sinubukang punasan ang bakas na natitira sa coat ni Jericho. Dahil hindi ito kakaunti, kundi marami. Sorry sir. Sorry po. Short stop po kasi kami, kaya medyo nagmamadali po ako." Paliwanag ni Kaya. Pero mabilis na inalis si Jericho ang sarili niya at galit na sinagot siya. "Kahit na, dapat alam mo kung paano gawin ang trabaho mo. Kung hindi ka kasi pakupad-kupad at sana tinitigan mo dinadaanan mo, edi sana wala kang nababangga." Galit na sabi ni Jericho. "Pasensya na po talaga, sir. Hindi ko po talaga sinasadya." Muling pagpapaumanhin ni Kaya. Na mag-angat siya ng tingin ay kita nga niya ang inis sa mukha ng lalaki. "Pasalamat ka at may natitira pa akong buti na pasensya sa iyo. Kung hindi, ay ipinabayad ko sa iyo itong coat ko. Palibhasa, walang kaalam-alam kung magkano to." Sabi ni Jericho. Napatango at yuko na lamang siya bilang pagsang-ayon. Pasasalamat at pagpapaumanhin niya. Nilagpasan na lamang siya ng lalaki at saka umupo sa bakanting table. Mabuti na lang ay mabait ang huli niyang pagsaserve at hinayaan siyang kumuha ng bagong dish para sa kanila. Pagtungo niya sa likod ay dito na siya hinarap na manager niya. "Expect mo na sa'yo ko idededak yan. Kung maaga ka kasing pumasok, ay mabilis kang makakapag-switch at hindi ka sana nagmamadali ngayon." Sermon nito. Tumango na lamang siya dahil wala na siyang magagawa. Nang matapos na niyang ihatid ang pagkain, ay lumapit sa kanya ang isa pang waitress at tinapik siya. "Nilagay namin siya sa table mo. Kanina pa nagagalit. Ang tagal mo raw." Bulong nito. Napabaling tuloy si Kaya sa tinuturo ni Mika na kapwa niya server. Tumango na lamang si Kaya at saka inilabas ang papel at pen. Lakas loob na lumapit kay Jericho. "Are you ready to place an order?" Panimula niya. Tinaasan siya ng kilay ni Jericho at mariin na tinignan ang relo nito bago nag-angat ang tingin sa kanya.
Kanina pa ako naghihintay. To be exact, 20 minutes nang nakakalipas. Pabalang na pagkakasabi ni Jericho. Napakagat ng labi si Kaya dahil sa sinabi nito at hindi siya makasagot. Sana alam mo ang trabaho mo at hindi ka nagpapakupad-kupad. Madali na lang yung trabaho mo kung marunong ka mag-time management. Galit na sermon ni Jericho. Hindi na tuloy makapagpigil ng galit si Kaya at sinagot ito pabalik. Marunong po ako mag-time management. May mga bagay lang na hindi kontrolado na pagkakataon. Kaya wag niyo sana ipamukha sa akin na napakarami mong alam sa ginagawa ko. Akala mo kaya mong gawin ang ginagawa ko nang mas maayos ha? Anong karapatan mong sabihin ako ng ganyan? Palaban na sambit ni Kaya rito. Ngumisi ang lalaki at tumayo. May karapatan ako kasi maitraso ka. Imbis na magpakumbaba ka, ganyan ka ba kipag-usap? Kitang inis mula sa mukha na binata na nasa harapan ni Kaya. Inalapag ng babalang ni Kaya ang papel na hawak at saka nag-angat ng tingin upang makipagtitigan kay Jericho. Maayos naman ako makipag-usap sa iyo. Nagsorry nga ako eh. Huwag mo sa akin isisisi na hindi ka makamove on. Ikaw tong pinapalipas na lang dapat ang nangyari, pero hindi mo magawa. Anya ni Kaya. Nag-ikting ang panga ng lalaki at mas lalong lumapit kay Kaya. Dahil mahal ang damit ko, tapos tatapunan mo lang? Hinaing ni Jericho, mapang-asar ng umiti at umining-iling si Kaya. Nakaramdam naman ng dalaga na may humila sa kanya habang nagsasalita siya. Alam mo, ang yabang mo. Sinabi ko nang hindi ko nga sinasadya eh. Sigaw ni Kaya. Wala na siyang pake kung panagtitinginan sila ng maraming tao dahil para sa kanya ay sumusobra na ang binata at hindi na tama ang pananalita nito. Pero dapat nag-iingat ka. Pasalamat ka at hindi ko pinabayaran. Pangaasar ni Jericho. Ang OA mo talaga. O siya, para manahimik ka na, ako na ang magsasagot ng pagpapalaba o ipapalaba ko kahit isang piraso yan. Dahil baka magreklamo ka na naman. Sarcastic mong sagot ni Kaya. Ramdam niya na pilit na siyang hinihila palayo ni Miguel, pero hindi niya talaga kinakaya. Umupo si Jericho at akala ng lahat ay tapos na. Pasensya na po talaga sir, sa server namin. Part-time student, and server kasi siya, and medyo na-late kasi ang switching niya, kaya aligaga. Sinubukang amuin ng manager ni Kaya na si Miguel para matapos na ang sagutan nilang dalawa. Pero hindi nagsalita si Jericho at abala sa pagtanggal ng coat niya. Nagkatinginan ng ibang staffs dahil rito. Nang matagumpay na matanggal ni Jericho ang coat ay maayos niya itong tinaklop sa gitna bago tapunan ng tingin si Kaya at ibato ito sa kanya. Handyan ang calling card ko. Pakibalik sa akin kapag tapos ka na mag-ipon pang laba at naipalabang mo na yan. Kalmadong pagkakasabi ni Jericho, pero halata mo pa ring sarkastiko ang salitang binibitawan nito. Excuse me, hindi na natuloy ang sasabihin ni Kaya nang magsalita muli si Jericho kasabay ng pagpigil din sa kanya na manager niya. Kukunin niyo ba ang order ko o hindi? Huwag niyong sabihin sa akin na pagkatapos na nangyari ay pakupad-kupad pa din kayo. Medyo mataas na boses si Jericho. Mabilis sa kumilos ang mga tao at hindi na si Kaya ang pinaserve kay Jericho dahil baka hindi matapos ang initan nilang dalawa at masumantong ito sa malaking gulo at maapektuhan ng ibang customer nila. Dinala ni Miguel si Kaya sa may gilid ng kusina at doon siya kinausap. Napakayabang kasi eh. Hindi man lang marunong mag-isip kung pinagdaanan niya ba pinagdadaanan ko. Nakakainis? Sobra? Hinaing ni Kaya. Bumuntong hininga at napapalad sa muka na lamang ang manager niya. Kahit na. Alam mong customer yun. And they're always right. Hindi pwedeng siya ang mag-sorry sa'yo dahil aksidente man o hindi, ikaw pa rin ang may kasalanan. Sermon ni Miguel sa kanya para tuloy na himasmasan si Kaya at saka tumango na lamang. Hindi na muna siya pinalabas ng kusina
hanggat hindi natatapos kumain ang nakaaway niyang si Jericho. Wala naman siyang magagawa dahil kasalanan naman niya din ang nangyari. Hindi naman siya palaging ganito at mahabang pagpapasensya niya. Siguro ay nasagad lang siya dahil ngayon lang siya naka-encounter ng taong salita na salita kahit na humingi siya ng tawad rito. Pansamantala, isinilid niya sa bag ang coat ni Jericho habang hinihintay na maging normal na din ang nangyayari sa kanya. Ilang saglit ay umayos din naman ang takbo na shift niya. Mabuti na lang ay kakaunti lang ang kinain na binata, kaya hindi masyado nakaltasan ng lamesa. Nang matapos ang shift niya, ay dumiretso muna siya sa apartment niya kung saan nagpapahinga siya ng isang oras at natutulog bago pumasok sa eskwelahan. Sumalubong sa kanya pag-uwi ang kapatid niyang nagmamadaling magsapatos. "Late ka na naman?" tanong ni Kaya at pinanood ang kapatid na nagmamadali. "May inaasikaso ako. Diyan ka na. Uwi ako mamayang 8 p.m. Sigaw ni Alexia bago mabilis na tumakbo palabas sa apartment nila. Hihiga na sana sa kama si Kaya nang muling ulitin ng utak niya ang sinabi ng kapatid. 8? Inisasabi niya. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at minessage ang kaibigan na repeater na bantayan kung saan pumupunta ang kapatid niya. Lately ay napapahalubilo si Alexia sa bully ng mga kaklase kung kaya hindi niya gustong mapariwala ang kapatid kahit pa matigas ang ulo nito. Ibinaba niya ang cellphone at pumuntong hininga. Iniisip at nararamdamang pagod siya ngayong araw. Bigla naman siyang napatingin sa bukas ng bag at doon nakita ang coat na naging sanhi ng pagkawalan niya ng enerhiya. Muli na naman siyang tumayo sa pagkakahiga at inilabas ito sa bag. Dito ay kinapa niya ang bawat bulsa. Nang may maramdaman siyang parang papel, ay dinukot niya agad ito. Lumabas ang contact card ni Jericho. "Oh, Jericho Jimenez?" Reaction niya na makita ang pangalan. Ilang saglit nang tignan niya pa ang nakasulat sa contact card ay nalaki na ang mga mata niya. "Ano? Attorney siya?" Bulalas niya. Natawa siya at iiling-iling. "Kaloka? Hindi halata sa ugali Pero sa muka. Pogi naman." Joke. Kausap ni Kaya sa sarili. Ilang saglit ay medyo tinuktok niya ang utak. "Diyos ko po, maghunos dili ka Kaya?" Anya sa sarili bago ilapag ng maayos ang coat. Dahil ayaw niyang madagdagan ang babayaran kapag may gasgas o kung ano paman dahil alam naman niyang nuknukan ng pagkamayabang ang binatang yun. Hindi nga niya inakalang attorney yun dahil sa pag-uugaling inasa niya kanina. Nagpahinga muna siya ng isang oras para makuha ulit o mabuo ang enerhiya niya. Masyado kasi siyang na-stress at hindi iyon pwede sa kanya dahil may anxiety attack siya kapag di siya nagpapahinga. Mataas ang pangarap ng isang katulad ni Kaya. Sa sobrang taas ay gusto niyang maging kilalang singer kahit pa alam niya na malaking kakulangan ang pera sa buhay nila. Breadwinner siya. Siya ang nagpapaaral sa kapatid kung kaya lahat ng stress ay nasa kanya na. Kaya kung kukwestiyonin siya sa pagiging responsable, time management, at pagiging focus, ay talagang magagalit siya. Wala nang magulang ang magkapatid na si Kaya at Alexia. Iniwanan sila ng ina. Noong 8 taong gulang pa lang si Kaya, habang ang ama naman nila ay namatay dahil sa brain tumor. May kumuha naman sa kanilang tiyahin, pero naging masalamuot ang nangyari sa kanila. Kung kaya, nang tumuntong ng 18 taong gulang si Kaya, ay isinama niya si Alexia upang mamuhay na silang dalawa lang. Kahit pa nahihirapan na siya, ay pilit niyang itinataguyod ang pag-aaral nilang magkapatid. May sideline din siya sa loob ng school dahil nagpapagawa ng school activities, projects, thesis, ang mga kaklase niya na naging dagdag income na din niya sa pang-araw-araw. Labas pa doon ang kinikita niya sa pagiging server. Matapos ang isang oras na mahimbing niyang tulog,
Nag-asikaso na siya ng mga dadalhin niya sa school, kasama na din ang index cards na guide niya sa pag-present ng project niya. Nang makapasok siya, ay mabilis siyang tumabi sa kaibigan niya na abala din sa pagre-review ng presentation. College student na kasi siya at malapit na magtapos ang pag-aaral sa susunod na buwan. Kung kaya, kahit nahihirapan na siya, ay ginagawa niya ang lahat upang makaraos dahil graduate na student na din siya. "Oh, bakit parang haggard ka dyan?" sabi ni Joanna na kaibigan niya nang balingan siya ng tingin nito. Bumuntong hininga si Kaya. "Nakakapagod kasi ngayong araw." "Hindi mo kakayanin ang ikukwento ko sa iyo," panimula ni Kaya bago mapakamot pa ng ulo. Hinawakan naman siya agad ni Joanna sa balikat. Tsaka siya tinitigan, mata sa mata. "Alam mo namang mahilig ako sa chismis pero right now, I cannot Pesiko. Sasabog na atang utak ko kay Mr. Malimata. Terror pa naman yun. Baka mag-isa ako sa harapan." May halong pag-aalala ang boses si Joanna. Tumango naman si Kaya bilang pagsang-ayon at pag-unawa sa kaibigan. "Alam ko naman yun. Tsaka na lang siguro tayo, honey," sabi ni Kaya. Ngumiti naman ng tipid ang kaibigan niya dahil kita na rin ang stress sa mukha nito. Ikaw, nakapag-review ka ba?" Tanong sa kanya ni Joanna. Matagal nakasagot si Kaya dahil hindi niya alam kung sapat ba yung kakaunting oras na pagre-review niya. Ngayon pa nga lang Sobrang nakakainis kasi yung nangyari sa akin ngayong araw. Kaya nawalan ako sa focus. Buntong hininga ang sinunod ni Kaya sa sinabi. Nilingon tuloy siya agad ng kaibigan. "Trabaho ba yan?" Mabilis sa tanong ni Joanna. Haming naman ni Kaya na ibig sabihin ay oo. Nangunot ang noo ni Joanna dahil never niyang nakitang bothered ang kaibigan kapag sa trabaho. Ang alam niya ay napapagod lang siya pero hindi naman siya nawawala ng focus dati. "Alam mo, gustong gusto na kitang tanungin dahil never ka naman nagkaganyan. Pero not now talaga. Mag-review ka na lang muna. Alam mo naman si Sir," paalala ni Joanna. Tumango na lamang siya dahil wala na siyang magagawa pa. Tama naman ang sinabi ng kaibigan niya dahil knowing sa prof niya, tila ay hindi siya makakaubra sa walang kwentang reporting o presentation. Nambabagsak talaga siya. Inilaan na lamang niya ang atensyon niya sa pagre-review ng cue cards pero kahit pa ganoon, ay wala talaga sa focus at tila blanco ang utak niya habang nagre-review. Hanggang sa tuluyan na ngang pumasok ang prof nila at nakakaramdam na siya ng kaba. 2 batches tayo. Random akong pipili na presenter today, which is considered silang batch 1, and next meeting, ang mga natira na considered batch 2. Seryosang pagkakasabi nito, napalunok si Kaya at pilit na nagdarasal na sana ay wag siya mapili ngayong araw. Sunod-sunod na binanggit ang pangalan ng mga kaklase nila at nadidinig niya din ang mga reaksyon nito kung kaya mas lalo siyang napapressure. Kaya Rodriguez. Mas lalong napapikit si Kaya nang madinig niya na ang pangalan at siya pa ang pinakahuli. Tila minamalas nga naman siya dahil ang kaibigan niya nakapag-prepare ay hindi man lang napunta sa batch 1. Nagkapalit pa sila. Grabe ang kaba niya habang hinihintay ang turn niya. Sinubukan niyang pag-aralan ang presentation niya pero hindi niya magawa. Wala talaga siyang energy para pag-aralan. Ilang saglit ay turn niya na. Nadinig niya ang mga nauna na pinagagalitan pero pagdating sa kanya ay alam niyang mas malala ang aabutin niya. Introduction pa lang at brief summary ng topic ay napansin na agad ng prof niya na tila parang wala siyang alam sa sinasabi. Nerbiyosa din siya ng oras sa iyon. Kaya hindi nagtagal, pinatigil siya ng professor. "Miss Rodriguez, alam mo ba ang pinapresent mo?" Tanong na medyo mainis ang tono ng professor nila. "Yes po sir,
Mabilis na naputol ang sinabi ni Kaya nang medyo lumakas ang boses ng prof nila. Yun naman pala. Ano to? Hindi ka na high school. Your cue cards must be your guidelines only. Hindi dapat nandiyan ang tingin mo. Galit na saad ng professor. Tumango naman si Kaya. Did you prepare or not? Diretsong tanong ng prof niya. Nag-angat ng tingin si Kaya at umining. That's it. Mababa ang score mo sa akin. Upo. Seryosong anya ng professor. Mabilis namang kumilos si Kaya upang kunin ang USB at ibang gamit bago bumalik sa upuan niya. Nanindig ang balahibo niya at parang gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa-gawa. Natapos ang buong araw niya na tumatak sa utak niya na minamalas talaga siya ngayong araw at wala siyang ibang sinisisi kundi si Jericho lang. Na makauwi, diretso siyang humiga ng kama para makapagpahinga. Nag-isip din siya kung bakit ang hirap-hirap makipaglabas sa buhay. Mas lalo kung nasa laylayan lang silang magkapatid. Nagring ang cellphone niya ng ilang saglit. Hindi na sana niya sasagutin, pero dahil gusto niyang kahit papaano ay may makausap, ay sinagot niya ito. Bakit? Panimula ni Kaya. Girl! Kailangan mo na extra, di ba? Excited ang boses ng kaibigan na si Joanna. Oo, pero teka, bakit? Nagtatakang tanong ni Kaya sa kaibigan. May nakita akong racket. Singing contest. Ang mananalo, may 10,000. Excited na anya ni Joanna. Napabalikwas tuloy mula sa pagkakahiga si Kaya dahil sa nadinig at nalaki ang mata. Saan? Kailan? Paano? Interesadong tanong ni Kaya. Nadinig niya tuloy ang manghinhing tawa ni Joanna mula sa kabilang linya. Sa bayan, bukas, magpa-register ka na ngayon. Yaya ni Joanna. Tila amala sa pakiramdam ni Kaya, pero nagbago. Andiyan ka na? Sige, papunta na ako. Medyo malakas na ang boses si Kaya. Mabilis siyang tumayo at hinigit ang bag niya bago magsuot ng cardigan at magmadaling umalis mula sa apartment niya. Basta pera, trabaho at pagkakakitaan ay hindi siya tumatanggi dahil pandagdag din niya ito sa pang-araw-araw. Na makarating siya, nakita niya si Joanna na kasama ang kasintahan nitong si Yaji na sabay siyang sinalubong. Pag-usapang pera nga talaga. Parang hindi ka pagod Pangaasar ni Yaji sa kanya. Ngumuso naman si Kaya. Pandagdag din ito, no? Saway mo nga boyfriend mo, Joanna. Niimbyer na naman ako dyan eh. Inis sa pagkakasabi ni Kaya na parang humihingi ng tulong sa kaibigan. Kayo talagang dalawa? Parang kahit kailan, hindi na kayo magkakasundo. Suway sa kanila ni Joanna. Pikon lang kasi. Pangaasar na naman ni Yaji dito. Umirap na lamang si Kaya at pinasadahan ng hagod ang strap na bag niya. So, paano? Tanong niya at nilingon ang kaibigan. Ito filapan mo lang yan. Then mati kasama ka na bukas. Bibigyan ka daw nila ng number. Instruction ni Joanna sa kanya. Kinuha naman ni Kaya ang papel at hindi nagdalawang isip na mag-fill up sa singing contest bukas. Nang matapos siya, ay nakuha niya agad ang number niya. Panglima siya sa lahat ng mga magpe-perform. Kinuhanan niya din ng picture and number dahil gusto niyang maalala na sumali siya sa ganitong bagay bago siya umusbong at makaangat sa buhay. Nanatili pa sila ng ilang saglit sa may bayan para maglibot-libot at manood ng mga kumakanta. Namamangha siya dahil magagaling ang mga sumasali doon at marami ang nanonood. Kung kaya labis na ikinatuwa iyon ni Kaya dahil bukod sa pera ay gustong-gusto niya kapag may nanonood sa kanya at nakikinig pag kumakanta. Kinabukasan, on time pumasok si Kaya, dala-dala ang coat na nilabhan niya in case dumating na naman si Jericho at kambalain ang buhay niya. Maganda ang ihip na hangin niya ngayon at maayos ang mood niya. Hindi man niya pinaghandaan ang kanta niya, pero sigurado siyang kalmado ang boses niya
at maganda ang napili niyang kanta. Hindi niya maiwasang tingnan ang pintuan sa kada bubukas ito at iniisip na papasok si Jericho, pero sa kasamaang palad ay hindi ito pumunta para lang kuhanin ang coat niya. Ine-expect pa siguro nito na si Kaya ang mismong lalapit o kukontak sa kanya dahil nga siya ang may atraso dito. Naiisip din ni Kaya na baka busy rin ito since attorney siya, kung kaya binigay na lang nito ang calling card para si Kaya na ang mismong lumapit. Matapos magtrabaho, napagdesisyonan niyang umuwi at wag pumasok ngayong araw para makapaghanda na may uwi niya ang 10,000 na premium mamaya. Gusto niya na mag-practice siya kahit papaano para kahit kaunti ay may preparasyon siya. Hep hep hep! Suway ni Kaya sa kapatid nang makitang palabas na ito. Nabagsak ang mga braso ni Alexia at saka nilingon ang kapatid. Ano? Halatang iritable ang boses ng kapatid niya. Ikaw ba? Talagang pumapasok sa school? Bakit ba lagi ka may baong dress? Inis na tanong sa kanya ni Kaya. Pero tumalikod lamang si Alexia sa kanya. Kung kaya naging galit at inis na nararamdaman ni Kaya. Malaman ko lang na hindi ka pumapasok at kung kani-kanino ka sumasama. Humanda ka sa akin. Hindi ako tumatadtad sa pagtatrabaho at racket para maging ungrateful ka sa kung ano meron ka. Warning ni Kaya sa kapatid. So, anong gagawin ko? Tsaka mo na ako sabihan na ganyan kapag mataas na sa 200 ang binibigay mo sa akin. Sarcastic kong pagkakasabi ni Alexia bago dire-diretsyong lumabas. Sumama ang loob ni Kaya pero wala siyang magawa. Ito lang ang buhay na kaya niyang ibigay at kung tutuusin ay malaki na ang 200 kumpara sa baon niya dati. Noong high school pa lamang siya. Kinagabihan, pumunta muli si Yaji, Joanna at Kaya para sa magiging performance si Kaya. Excited sila dahil mas marami ang pumupunta upang manood sa mga nagper-perform. Doon ka sa may gilid. Dito na lang kami para mabidyohan ka, anya ni Joanna at itinuro kay Kaya kung nasaan ang kapwa nito mga magpa-perform. Ngumiti naman si Kaya at nagtungo doon. Nanatili siyang tahimik habang katabi ang isang babae na may nakasukbit sa gitara sa katawan. Oh, wala kang instrument? Napabaling ang tingin ni Kaya sa isang gay na dumaan lamang at kinausap siya. Ngumiti siya at saka inangat at pinakita ang USB na hawak. Wala po pero may dala naman po ako sarili kong music, anya ni Kaya. Tumangu-tangu naman ito. Okay, good. Kunin ko na to and wait ka na sa turn mo. And then, ipa-play na namin. Sabi ng kausap at saka kinuha agad sa kamay ni Kaya ang USB. Tumangu naman si Kaya at pinanood itong umalis. Mas lalo tuloy siyang kinabahan ngayong palapit na siya ng palapit. Napansin niya din siya na ang dulo kaya mas lalo siyang kinakabahan dahil walang pumalya sa mga nauna. Magaganda ang boses at talented pa. Sa lahat na sumali ay siya lang ang walang instrumento na dala-dala kaya alam na agad niya ang kakulangan niya kung sakaling hindi siya manalo. Isa na lang ang kakanta at siya na ang sunod. Tila parang nangihina ang tuhod niya. Kaya mo to, kumbinsi niya sa sarili na medyo pumikit pa. Habang pinakikinggan niya ang naunang contestant sa kanya, ay hindi niya mapigilang mamangha dahil sa galing nito sa pagkanta. Nanginginig na siya at tila ang mga pawis ay malamig. Napalunok siya na mapagtantong tapos na ang nauna sa kanya. Nang tawagin ang pangalan niya, ay huminga siya ng malalim. Ito kasi ang kauna-una ang sasalihan niya na singing contest. Nang sumalan siya ay sinubukan niyang kumalma at ipakita ang talento niya. Mabuti na lang ay kahit ito pa lang ang kauna-una ang performance niya, ay tinuruan siya ng papa niya kung paano maging isang magaling na performer. Tugma ang galaw niya sa sigla ng kanta na pinili niya. Nang matapos, narinig niya ang palakpakan mula sa mga nanonood. Napangiti siya at ginawa itong magandang senyales
na mananalo siya. Nang paakyatin na ang lahat ng mga nag-perform ay binati ni Kaya ang mga ito. Para malaman kung sino ang nanalo, ay babase tayo sa palakpak ng nakakarami. Handa na ba kayo? Tanong ng host. Sumigaw naman ang mga ito, senyales na handa na ang mga ito. Di mapigil ang mapangiti dahil rito. Sigurado naman siya na maraming papalakpak sa kanya dahil kita rin naman ang mga reaksyon ng mga tao noong kumakanta siya. Nang isa-isahin na ang pangalan ay nadidinig ni Kaya na iilan lang ang pumapalakpak sa iba. Kaya mataas ang expectation niya na pagdating sa kanya ay malakas. Kaya! Banggit na sa pangalan niya. Napangiti siya na makita na ang daming pumalakpak sa kanya. Hindi na mahirap malaman dahil ang winner ay si Kaya! Announce ng host. Malaking ngiti naman ang ibinigay ni Kaya sa kanila. Hindi siya makapaniwala. Habang binabanggit ang mga matatanggap niya, mas lalo nang mahawakan niya ang pera. Nang matapos na ang pagbibigay sa kanya na panalo niya, pagkababa niya ay may lumapit na lalaki sa kanya. Kaya? Tawag dito sa pangalan niya, kung kaya nahinto si Kaya. Opo, bakit po? Sino po sila? Tanong ni Kaya habang nakangiti. Inayos naman ng lalaki ang coat niya at nagsalita. Romello, a music director representative. Nalaki ang mata ni Kaya at hinawakan din ang kamay nito. Kaya po, dinig sa bibig niya ang saya at excited. Gusto ko sana makausap ka for more personal details. I want to offer you a singing career, album, and top-notch service from us. We take care of aspiring artists or talented singers to boom inside the industry. I just want to know if you're interested. Paliwanag ni Romuelo. Tumango naman si Kaya. Opo, sobra po. Maligayang sagot ni Kaya. Napangiti naman ang lalaki sa kanya bago inalok itong umupo kasama siya. Ipinaliwanag nito kung anong meron sa kumpanya nila at dahil nga nadinig na ni Kaya ang kumpanya dati ay hindi siya nagdalawang isip sumang-ayon sa lalaki nang magustuhan niya ang lahat ng sinasabi nito. Nagpalitan sila ng numero at hindi maipaliwanag ang tuwa na meron si Kaya. On touch sila at halos everyday ay nag-uusap sila para sa mga details at mga kinakailangan na procedure ni Kaya. Wala na rin kasi silang pagkakataon na magkausap pa dahil nga abala si Kaya sa trabaho at pag-aaral. Pero sinisiguro naman niya na nasasagot niya ito para hindi magkaroon ng problema. Hindi siya makapaniwala na nangyayari na ito sa buhay niya, na ang dating pangarap ay ngayon malapit na niya maabot at hindi siya magpapapikil. Na magkaroon ng day off ay mabilis lang ang proseso nila. Nag-sign siya ng mga papeles at naging masaya ang mga sinabi sa kanya. At hindi niya maitatanggi na ang pinakauna na rito ay ang pera dahil hindi niya maikakaila na kinakailangan niya talaga ito at aasenso siya sa lalaki na kikitain niya. Pinursige niya matapos ang kolehiyo kasabay ng pag-record niya ng mga magiging album niya. Ito agad ang una niyang ginawa na makatapos na siya ng kolehiyo. Pero pansamantalang hindi pa siya kumikita ng sunod-sunod, ay hindi muna siya nag-quit sa pinagpapartamay niya. Okay, good. That's good. Puri sa kanya ng marami nang tanggalin niya ang headphone. Nakangiti siyang yumuko at nagpapasalamat. Ilang saglit ay naramdaman niya ang pagbas ng cellphone niya, kung kaya mabilis niya itong hinigit mula sa bulsa. Hello? Sino po ito? Malumani ang boses niya. Nadinig niya ang hininga ng kausap, kung kaya nangunot ang noon niya. Matagal ko nang iniisip kung nakapag-ipon ka na ba para sa coat ko at nalabhan mo na? Anya ni Jericho. Napairap tuloy si Kaya kahit hindi siya nakikita. Wala la akong time na kausapin ka, pero nalabhan ko na yun. Hindi lang naman ikaw ang busy, no? Pagtataray ni Kaya. Natawa ang binata dahil sa pag-asta ni Kaya. Gusto kong ibalik mo sa akin ang coat ko today.
Seryosong antono ni Jericho sa sinabi. Today? Gabi na ah. Hindi ba uso sa iyo ang pahinga? Reklamo ni Kaya habang kinakagat ang mga kuko niya. Ibinigay mo na dapat sa akin matagal na. E di sana, hindi kita ginagahol ngayon. Anyways, magkita tayo sa Coffee Bean sa may Central Park. 9 p.m. sharp. Anya ni Jericho. Pero binaba na agad ng kausap niya. Irritable siyang suminghal at saka ipinasok ang cellphone sa bulsa niya. Ilang saglit ay nagbago ang reaksyon niya na mag-angat ng tingin dahil tinapik siya ni Romuelo. Ay, hi po, bati ni Kaya. Ngumiti naman ang lalaki. Babalitaan na lang kita, okay? Bukas ang release ng pera. Anya ni Romuelo. Mas lalong napangiti si Kaya bago magpaalam sila sa isa't isa. Nang makalabas na siya ng studio ay mabilis siyang tinitigan ng oras. Nakagat niya ang labi dahil ilang oras na lang at 9 p.m. na. Kailangan pa niyang bumiyahe pa uwi para kunin ang code. Ilang minuto ang binyahe niya bago makauwi. Hindi niya na rin nakausap ang kapatid na nagtataka bakit siya nagmamadali. Panibagong biyahe na naman ang gagawin niya para makabunta sa Central Park. Habang tinitignan niya ang cellphone ay mas lalo siyang napapressure. Ilang minuto na lang ay 9 na at pakiramdam niya malilate siya. Nang makababa ng bus ay mabilis siyang tumakbo. Tinignan niya ang oras niya at 2 minuto na siyang late. Hinanap pa niya kung nasaan si Jericho. Nang matagpuan na sa kanyang mga mata ang binata ay mabilis siyang nagtungo. Malakas na nailapag niya ang coat. Dahil kasabay nito ang pagtukod ng 2 niyang kamay sa lamesa habang hinihingal. 3 minuto kan late. Sa Diyos ang antono ni Jericho. Binalingan siya ng tingin ni Kaya at masama ang pagtitig nito. Nasa cafe tayo. Huwag mo ituring na court to. Kita mong napagod ako, maihabol lang 9 p.m. sharp mo. Pinilit niya maituwid ang salita kahit na hinihingal siya. Hindi talaga nagbabago ugali mo, no? Umupo ka na. Utos si Jericho. Pero nilaksan ni Kaya ang loob niya na makahinga ng maayos para maituwid ang katawan. Hindi na. Ayan ang coat mo. Hindi ko na nilabhan yan. Pinalabas ko talaga. Aalis na ako. Yan lang naman ang usapan natin. Mataray na sabi ni Kaya. Tatalikod na sana siya at sisimulan na paglalakad. Nang hawakan siya ni Jericho sa pulsuhan at malakas na inihatak mula sa kanya. Meron naman akong puso at hindi ako manhid para hindi maramdaman na pagod ka. Kumain na tayo. Medyo naging malumanay ang tono na ibinigay sa kanya ni Jericho. Natigilan at napalunok si Kaya. Sige. Nautal ng kakaunti si Kaya dahil iba ang dating na malumanay na pagkakasabi ni Jericho. Ilang saglit sila nagtitigan bago bitawan ni Jericho ang pusuhan niya at ituro ang silya. Inilagay ni Kaya ang shoulder bag sa gilid bago umupo. Napahawak siya at napahaplos ang kanyang tuhod habang hinihintay ang sasabihin ni Jericho. Inilibot niya ang paningin sa paligid dahil na rin sa bago lang sa kanya ito at never pa siya nakapunta sa mga cafe. Bakit hindi ka tumitingin ng pagkain? Tanong ni Jericho. Tinaas niya ang 2 kilay habang nakatingin kay Jericho at hinihintay ang magiging sagot nito. Sabi ko, bakit hindi ka tumitingin ng pagkain? Alam ko namang hindi mo kayang pumunta sa ganitong bagay. Pero parang wala din sa utak mo ang bokobularyong menu. Medyo may bahid na pangaasar na pagkakasabi niya kay Kaya habang tinuturo ang menu na nasa table. Pero parang binarahan siya ng malaking bato sa kanyang lalamunan dahil sa presyong nakabalandara sa mga mata niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang menu at saka inilapag sa lamesa. Actually, kailangan ko nang umuwi baka walang kainin ng kapatid ko. Hindi pa naman yung marunong magluto. Pagdadahilan niya. Iiling-iling na natawa naman si Jericho. Di bibilhan ng takeout. Simple. Sabi ni Jericho, pero napakapit na na lamang si Kaya at iniiwas ang tingin mula kay Jericho. Hindi niya alam paano sasabihin sa binata
na wala siyang ganoong pera. Ako magbabayad. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman na iniisip mo yan ngayon. Narinig ni Kaya ang matipunong boses si Jericho habang sinasabi ito, kung kaya dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Sorry, wala talaga kasi akong budget para sa ganitong bagay ngayon. Ngayon lang ako nakapunta dito eh. Inilibot ni Kaya ang paningin niya. Okay lang. Pero ano bang napili mo? Tanong sa kanya ni Jericho. Ngumiti naman si Kaya at saka bumuntong hininga. Hindi ko kasi nagagets yung laman eh. Ikaw na lang mag-order sa akin. Sa atin, nahihiyang sabi ni Kaya. Pero tinitignan siya ng ilang saglit ni Jericho. Kaya medyo naiilang siya dahil hindi niya malaman kung ano ang tumatakbo sa isipan na binata. Ilang saglit ay inilihis din nito ang tingin na para bang alam na nito ang sasabihin. Nagtawag si Jericho na server at nag-order. Hindi maintindihan ni Kaya ang sinasabi nito, pero wala siyang magagawa dahil hindi naman siya sanay sa ganitong cafeteria. Alam naman niya ang iilang mga nakalagay sa menu, pero hindi niya alam ang ibang kasamang tawag dito, kaya medyo nahirapan siya. Nanatiling tahimik silang dalawa habang hinihintay ang kanilang order. Awkward ang pakiramdam ni Kaya dahil hindi naman siya sanay na nakaupo sa isang lamesa kasama ang taong hindi naman niya lubusang kilala at hindi naman talaga niya gustong kausapin. Nag-scroll lang siya sa Facebook niya kahit na alam niyang wala naman talaga siya masyadong laman dito. So anong ginagawa mo for a living? Nadinig niya ang matipunong boses si Jericho kung kaya mabilis na tanggal ang kanyang atensyon sa cellphone at nailipat agad kay Jericho. She cleared her throat bago umayos ng upo. Kakagraduate ko lang sa college. Yung restaurant na nagkabanggaan tayo ay nagpa-part-time ako doon simula ng first year high school ako. Anya, hindi sinama ni Kaya ang tungkol sa record label na sinalihan niya dahil hindi pa siya sigurado kung talagang magkakaroon siya ng pera dahil bukas pa papasok iyon. Tumango-tango naman si Jericho habang pinakikinggan siya. Nasaan na magulang mo? Diretsong pagtatanong ni Jericho. Napalunok tuloy ng lawis si Kaya dahil dito. Parehong patay. Pagtatapos niya sa usapan, kahit hindi naman talaga ganito kadaling i-explain ang nangyari sa pamilya nila. Nang dumating ang order ay dito na sila nagsimula magkwentuhan. Nag-usap sila about sa buhay ng isa't isa. Pero hindi kasing lalim ng usual na usapan. May kakaunting tawanan pero hindi siya tumatagal na sobra. Kahit papaano ay natutuwa naman si Kaya dahil kahit kaunti ay natanggal na ang hiya sa sarili. Hindi naman nag-apologize sa kanya si Jericho sa nangyari kung kaya hindi pa rin siya settled. Pero ang ginawa ni Kaya ay inisip na lamang niya na ang pag-treat nito ng pagkain ay isang malaking senyales ng paghingi ng tawad ito. Hindi man direkta, pero parang ganoon na din yun. Ilang saglit ay inabot sa kanya ni Jericho ang take-out para sa kapatid niya. Salamat hindi mo na dapat ako nilibre para dito, tsaka sa kinain ko. Hayaan mo, babayaran kita. Pinigyan niya ng paniniguradong tono si Jericho. Iiling-iling na lamang na tumawa na mahina si Jericho habang kinakamot ang kanyang noo, kung kaya sinilip ni Kaya ang mukha nito na nakatagilid. Huy, seryoso ako ha? Babayaran nga kita. Kala naman ito, siya lang may kinikita. Umiirap habang sinasabi ni Kaya ang linya ito. Mas lalong napailing pero nakangiti si Jericho bago ginulo ang buhok niya. Coat ko nga umabot nga ng 1 buwan. Ayan pa kaya? Isipin mo na lang na pampalubag ko yun sa iyo. Nakatingin siya sa mata ni Kaya, kung kaya mabilis sa umiwas si Kaya at inalis ang ulo sa palad ni Jericho. Uuwi na ako. Salamat dito Pagpapaalam ni Kaya at mahina sinuntok ang braso ni Jericho na kinagulat naman ito. Pero ilang saglit ay ngumiti naman si Jericho at saka tinignan lamang si Kaya na naglalakad paalis. Nang nasa kalayuan na si Kaya
ay naramdaman niyang may huminto sa tabi niya kung kaya napahinto siya sa paglalakad. Nalaki ang mata niya na makitang nakayuko si Jericho at medyo hinihingal. "Oh, ano naman ang ginagawa mo? At sumunod ka pa?" Puna ni Kaya. Gusto kong makasigurado na nakasakay ka ng ligtas. Tara na. Hindi na hinintay ni Jericho ang sasabihin ni Kaya at mabilis itong hinawakan ang braso ng dalaga bago hilain upang magkasabay sila ng paglakad. Hindi alam ni Kaya ang mararamdaman niya kung may inis pa siya o matutuwa dahil kahit papaano ay may pakialam sa kanya ang binata. Na makarating sila sa sakayan ay tsaka lamang binitawan Jericho ang braso niya. "Pwede ka nang Hindi natuloy ang sasabihin ni Kaya nang ibalik ni Jericho ang katawan niya at mukhang paharap sa daan. May paparating na bus. Daldal ang daldal. Ayaw tignan. Mamaya, lagpasan ka pa niyan." Saway sa kanya ni Jericho. Napanguso naman si Kaya dahil sa inasal nito. Dahil maging pagpara ng bus ay si Jericho din ang gumawa para sa kanya. Nang huminto ang bus sa harapan ay marahan siyang tinulak ng binata papalapit sa pintuan kung kaya nilingon siya ni Kaya. "Mag-iingat ka. Mag-text ka kapag nakauwi ka na. Magigilty ako kapag hindi ka nakauwi ng ligtas. Gets mo?" Paninigurado ni Jericho. Napalunok naman si Kaya at saka tumango. "Salamat pero sa susunod, huwag mo nang gagawin sa iba yon." Mabilis sa sagot ni Kaya. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Jericho. "Ang alin?" Nagtatakang tanong ni Jericho. Ngumiti lamang si Kaya at kumaway sa kanya bago tuluyang umupo. Tinignan niya pa si Jericho na nakatingin lang sa direksyon niya. Nang paandar na paalis, ay itinaas ito ang kanyang kamay, senyales ng pagpapaalam. Nang hindi na niya nakita ang mukha ni Jericho, ay napasandal siya sa upuan. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman, pero malakas ang pagkabog ng dibdib niya kahit anong gawin niya. Humigit siya na maraming hangin bago pinakawalan ito. Tila bumabalik sa kanya isipan ang mga naganap kanina. Ilang araw nang nakalipas ay natanggap na ni Kaya ang una at ikalawa niyang pera mula sa pagre-record ng kanyang mga kanta. Hindi siya makapaniwala na meron siya ng bagay na matagal niya nang pinagdadasal. Pero naging wais siya at hindi nagpadala sa kayang ibigay ng pera. Hinati niya ang magiging savings at mga gagastusin niya. "Bakit bigla ka na lang yata nagyayad na mag-mall?" Anya ni Alexa habang nasa grocery sila. Nilingon naman siya ni Kaya. "Kasi gusto kong maalala si Mama at Papa. Tanda mo ba dati? Lagi tayo magkakasama mag-grocery. Simba. At marami pang iba, di ba?" Nakangiting anya ni Kaya. "Maganda buhay natin noon Pero wala. Ganito na tayo ngayon." Mahinang sagot naman ni Alexa at yumuko senyalis na nalulungkot siya. Tinapik naman ni Kaya ang likod ng kapatid. "Kaya sinusubukan kong ibigay sa iyo ang buhay na dapat meron pa rin tayo ngayon. Hanggang nandito ako, hindi ka makakaramdam ng problema." Paninigurado ni Kaya. Tumango naman ang kapatid niya. Nang matapos na sila mag-grocery, ay naglibot-libot sila sa loob ng mall. Hindi na iwasan ni Kaya na mapabaling sa cellphone na hawak ng kapatid. Napangiti siya. "Alexa, akin na muna ang cellphone mo," sabi ni Kaya. Nangunot naman ang noo ni Alexa dahil sa pagtataka. Pero di kalaunan ay sinunod nito ang kapatid. Hinila ni Kaya ang kapatid papunta sa bilihan ng cellphone. "Ate, nakakahiya naman dito. Wala tayong pambili." Hihilain sana ni Alexa ang nakakatandang kapatid nang pigilan siya ni Kaya na mabilis. "Huwag mo nang isipin ang presyo. Pumili ka ng cellphone mo. Bibili tayo ng bago. Alam ko namang pinagtitiisan mo ang keypad cellphone mo." Anya ni Kaya. Nalaki ang mata ni Alexa dahil hindi niya alam kung saan nanggaling ang pera na meron ng ate niya. Pero alam niyang hindi nito nakuha sa maling bagay ang pera, kung kaya nagtitingin-tingin siya doon.
Nagagandahan siya dahil ngayon lang ata siya sa buhay niya na magkakaroon ng ganitong cellphone. Nagdaan ng ilang buwan at patuloy pa rin siya sa pag-record ng mga music na kinakailangan niya. Labis ang pagkatuwa niya sa laki ng pera na kinikita niya, kung kaya nakakaramdam na siya ng kahit na papaanong ginhawa na masasarap na pagkain ang nakakain nila. Nakakakain na rin sila sa ilang restaurant na ginugusto nila at kahit papaano ay mas nabilis ang proseso ng bayad ng bills at rent nila. Hanggang sa napagdesisyonan ni Kaya na mag-focus sa kanyang career kung kaya na maging kampante siya at inakalang talagang kikita siya sa kanyang ginagawa, ay umalis siya bilang isang server sa pinagpapartamay niya. Kinausap kasi siya na mas lalaki na ang responsibilidad niya sa susunod na mga linggo dahil baka malapit nang i-release ang kanta niya. Nangako din siya sa mga ito ng full commitment ng oras at panahon niya para naman ay mas mapabilis ang proseso. Pero ang mga pangako, pangarap at pagod ni Kaya ay naglaho ng isang araw. At nagising na lang siyang walang makontak at parang walang pumapansin sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ng production at ang mismong nag-alok sa kanya ay unattended ang mga ito at hindi rin sumasagot sa mga messages niya at email. Pero nagdaan na ang mga araw ay palala ng palala ang pagiging praning ni Kaya. Hindi niya alam kung saan nagilapin ang mga taong ito at hindi niya rin alam kung anong nangyayari. Hindi mo na talaga sila makontak? Paninigurado ni Joanna. Tumango naman si Kaya at patuloy pa rin nakatingin si Kaya sa kanyang cellphone at umasang tutunog ito. Baka naman may surprise. O di kaya, abala talaga sila sa pag-asikaso ng album mo. Hayaan mo na. Komento naman ni Yaji sa kanya na sinang-ayunan ni Joanna na girlfriend nito. Isang araw pa lang naman sis. Hayaan mo muna. Baka talagang marami na silang ginagawa. Tsaka, ikaw na rin naman ang nagsabi, hindi ba? Na malaki ang binabayad sa'yo. Kaya imposible naman ata ma-scam ka, no? Pangungumbinsi ni Joanna sa kanya kung kaya tumango naman siya. Pero na magdaan na ang napakaraming araw at patuloy pa rin ang walang update mula sa mga ito, ay sinubukan na niyang tawagan at mag-send ulit ang message. Hanggang sa isang araw ay tumawag na ang mga ito. Mabilis siyang dinampot ang cellphone. Hello, Kaya? Anya ng lalaki. Mabilis na napabangon si Kaya sa higaan na muling madinig ang boses ng lalaking nag-alok sa kanya ng singing career. Hello po, kamusta na po? Ilang araw po kayo hindi nagparamdam Ano po nangyari? Sunod-sunod yung tanong dahil hindi siya mapakalis sa araw-araw na hindi siya kinakausap ng mga ito. Ano ka ba, Kaya? Standby ka lang dahil pag kinontak ka namin ay magsisimula na ang promotion namin para ipakilala ka sa mga tao. Alam ko naman na nag-aalala ka pero bilang kapalit ay handa na namin ibigay sa iyo ang first set ng album mo. Anya ng lalaki. Nahinto si Kaya at malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung sasang-ayon siya. Kailan po ulit ako makikipagkita sa inyo? Tanong ni Kaya. Matagal na sumagot ang lalaking kausap sa kanya. Basta, standby ka lang. Mag-go signal kami kapag pupunta ka na dito para sa wardrobe, pictorial and such. Isend na lang namin sa Gmail mo ang copy ng songs mo, okay? Hindi pa nakakasagot si Kaya ay diretso nang ibinaba ng kausap ang call nila. Kung kaya wala na siyang nagawa. Iba ang pakiramdam niya, pero muli ay pinanghawakan na lamang niya ang mga salita nito. Pero umabot na ng panibagong buwan ay hindi pa din tumatawag ang kumpanyang kumuha sa kanya. Naipadala naman ito ang pangakong kopya ng mga kanta niya, pero hindi na ito nagparamdam simula noon. Hanggang sa isang araw ay nagmamadali ang magkasintang si Joanna at Yaji papalapit kay Kaya. Kaya! Tignan mo to! Nagmamadaling sabi ni Joanna. Nang iabot, kinuha naman ni Kaya ito na mabilis. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig ng mga oras na iyon.
Nadidinig niyang kinakanta ng ibang tao ang musika na sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nakita kung kaya dali-dali niyang inilapag ang cellphone at sinubukang tawagan ng mga taong kilala niya. At may contact siya. Kung noon ay nagre-ring pa ang mga telepono ng mga ito, ngayon ay ni isa sa kanila ay wala na siyang matawagan. Ilang araw niya sinubukang hagilapin ang mga ito, ngunit wala siyang magawa kung kaya napagdesisyonan niyang manghingi na ng tulong. May kopya ka ba ng pinirmahang kontrata, social media accounts, at pruweba na nag-uusap kayo? Tanong sa kanya ng pulisya. Opo, meron po ako ng lahat ng kinakailangan. Sagot ni Kaya at ipinakita ang envelope na hawak niya. Pero kahit pa man na humingi siya ng tulong sa pulisya, ay ilang araw bago siya asikasuhin ito at masasabi talaga niyang napakatagal ng proseso at parang halos sa babaliwala na siya. Wala kasi siyang pera na kayang ipundar kaya ganito ang nangyari. Nahihirapan man ay sinusubukan niyang pilitin ang mga ito. Kailangan ko po ng tulong niyo. Nagmamakaawa po ako. Tila nag-crack na ang boses si Kaya dahil kaunti na lang ay iiyak na siya. Iha, kahit naman gusto ka naming tulungan, ay papaano? Wala ka naman pera. At malaking kumpanya naman ang kinakalaban mo. Isa pa, wala kaming available na public attorney for you. Prangkang sabi ng pulis na kausap niya. Tila nagpanting ang tenga ni Kaya sa sinabi nito. Wala? Bakit kapag kaming mahihirap walang nakalaan na abogado para sa amin? Malakas na hinampas ni Kaya ang desk na nasa harapan niya. Naalarma tuloy ang ibang mga pulis dahil sa ginawa niya. Neng, huwag ka na magskandalo. Hindi na libre ang mga abogado sa panahon ngayon. Meron naman, pero hindi magagaling. Tumigil siya sa pagsasalita at tila para may kinukuha sa box. Ilang saglit ay naglapag ito ng kapiranggot na peraso ng papel. Kung gusto mo, subukan mo kausapin yan. Public attorney din siya. Pero sa dami ng cases sa hawak ngayon, sigurado kaming hindi ka ni-entertain nun. Habang nagsasalita ang pulis sa kausap, ay kinuha ni Kaya ang calling card. Hindi siya makapagsalita dahil hindi niya inaakalang magkukrus na muli ang landas silang dalawa. Ilang beses siyang humigit ng lakas ng loob para puntahan ang kukumbinsihin niyang maging abogado. Ilang beses niya ding kinumbinsi ang sarili na kailangan niyang gawin ito at hindi niya mapapatawad sa sarili kung tatanggapin na lamang niya ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, pumunta siya sa opisina matapos maaprubahan ang appointment niya sa abogado. Habang naglalakad siya, ay puno ng kaba ang puso niya. Attorney, andito na po siya. Banggit ng babaeng sinamahan si Kaya mula sa front desk papunta sa office ito. Nang lumingon si Jericho na kaninang abala sa may laptop, ay natigilan siya. Kaya? Mahinahon niya sabi. Ilang saglit ay tumayo na siya. Papasukin mo siya. Utos si Jericho. Tumango naman ang babae at pinagbuksan si Kaya ng pinto ng babae. Pumasok naman si Kaya matapos sa pasalamatan ang babae. Hi, attorney. Mahinang bati ni Kaya. Ngumiti naman si Jericho at saka itinuro ang upuan at pinaupo. Umupo naman si Kaya habang tinititiga si Jericho na nag-unbutton ng coat nito at umupo. Hindi ko inaakala makikita ulit tayo, Miss Kaya. Panimulang sabi ni Jericho sa kanya. Ngumiti naman ng tipid si Kaya at hindi alam ko paano magsisimula. Pero hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa dahil ang goal niya ay talagang mapapayag si Jericho na humarap kasama niya para magkaroon ng laban sa mga taong umabuso at hindi siya binigyan ng nararapat kagaya ng usapan. Sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari. Simula umpisa hanggang dulo para hindi na ulit kailangan ni Jericho magtanong sa buong nangyari. At malaman na lang ni Kaya ang magiging sagot nito. Sorry Kaya, pero wala akong oras para humarap sa court para dyan. Especially ang gusto mo ay public attorney. Pagtanggi sa kanya ni Jericho, tila nagkaroon ng tinik sa lalamunan si Kaya
Sa sinabi nito, wala na siyang magawa at maisip na iba kundi ang magmakaawa dito. Jericho, nagmamakaawa ko. Kailangan ko ng tulong mo. Buhay namin magkapatid to. Alam kong gusto mo din kumita. Pero Jericho, hindi ko magagawang bayaran ka dahil mas lalong lumaki ang bayarin namin at mauubos na ang savings ko. Kaya please, pagmamakaawa ni Kaya. Kaya, gustuhin ko man ay meron pa akong ibang kaso. Madami ding saradong attorneys dahil din sa dami ng kliyente. At ganoon din ako, mas lalo at public attorney ang gusto mo. Hindi sa gusto ko magpabayad, pero madami akong ginagawa ngayon at may isa akong malaking kaso na hawak ngayon. Pagtanggi pa ni Jericho, pero hindi talaga aalis si Kaya hanggat hindi niya mapapayag ito. Ito na lang ang hope na meron siya matapos malaman na lahat ng public attorneys ay sarado na at wala siyang magiging contact doon. Unlike kay Jericho na meron. Nagmamakaawa ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Buhay namin to. Kahit hindi ako ang priority mo, okay lang. Basta may tumulong sa amin. Kahit makuha ko lang ang napag-usapang pera ng buo. Kahit yun lang ayos ang sa akin. Kahit hindi na ako ang makilalang kumanta ng kantang iyon at nagsulat. Kaunti na lang ay kita na sa mga mata niya ang dami ng luhang pinipilit niyang huwag lumuha at ipakitang matapang pa rin siya kahit tila wasak na talaga ang buhay ni Kaya. Sorry Kaya, pero mas kailangan ko talaga mag-focus sa malaking kiss kong ito. And to tell you honestly, hindi ko na kayang i-handle ang stress dahil bukod doon ay may iba pa akong kailangang asikasuhin. Gusto kitang tulungan pero hindi ko kayang mangako sa iyo. Sagot sa kanya ni Jericho. At na maramdaman niya na sincero ang paghindi nito, ay inilayo niya ang kamay sa palad nito at saka tumango. Naintindihan ko. Sorry, pero umaasa akong magbabago isip mo. Sana matulungan mo ko. Sabi nito, napangiti na lamang si Jericho habang pinapanood itong umalis. Gustong pigilan ni Jericho ito at gawin ang makakaya niya, pero hindi niya kaya. Mas lalo ang dami niyang kailangang gawin. Lumipas ang ilang buwan at ang buhay ni Kaya ay palala ng palala ang buhay niya hanggang sa umabot na ng punto na napalaya sa sila ng landlord dahil hindi na makapagbayad si Kaya. Dahil mas naging prioridad niya ang pag-aaral ni Alexa, kaya ang nangyari ay nalaan niya ang ibang pera niya. Magbabayad naman po kami ate. Please lang, naloko lang talaga ako. Kaya wala na akong pera. Pero magbabayad naman po kami. Pagmamakaawa ni Kaya. Pero hindi. Hanggang sa naiwan na lang sila na sa labas ng pintuan habang ang mga gamit nila ay nakakalat. Nagsimula silang dalawa na ayusin ang gamit nila. Saan tayo matutulog? Paano na tayo? Paano ako bukas? Sunod-sunod na tanong ni Alexa. Hindi ko alam, okay? Hayaan mo ako makapag-isip. Kailangan muna natin makaalis dito. Medyo tumaas ang boses si Kaya sa napakaraming tanong na sinabi nito dahil maging siya ay walang sagot para dito. Diretso lang silang naglalakad. Wala nang bus na masasakyan kung kaya kinakailangan nilang maglakad sa station para doon magintay. Pero sumabay pa sa dagdag ng pag-iisip niya ang biglang pagtantrum ni Alexa habang nasa daan. Bakit ba kasi nandito tayo? Bakit hindi ka nagbayad? Akala ko ba may trabaho ka na ha? Anong nangyari? Sunod-sunod na bato ng tanong na naman ni Alexa. Naibagsak tuloy ni Kaya ang gamit na hawak-hawak at saka nilingon ng kapatid. Wala kang alam sa nangyayari. Kaya ang hinihingi ko lang sa iyo ay hayaan mo kung makapag-isip kung pwede. Medyo irritable na ang boses si Kaya. Wala akong alam kasi hindi mo sinasabi sa akin. Kinikim-kim mo lahat. Ngayon magsalita ka. Lumakas na din ang boses si Alexa. Ano ka ba, Alexa? Hindi ka na ba nahiya? Pinagtitingin na ka ng mga tao oh. Suway ni Kaya sa kapatid.
Nagkatitigan na lamang silang dalawa. Magstay na lang ako sa bahay ni Julia, sabi ng kapatid niya bago bitawan ng isang eco bag at tumakbo palayo, dala-dala ang backpack na ang laman ay tanging gamit niya. Alexa! Sigaw na patawag ni Kaya habang tinititigan ang kapatid na tumatakbo sa malayo. Hindi niya alam ang gagawin kaya wala na siyang nagawa kundi maupo na lamang sa cafe kung saan sila nag-dinner ni Jericho at doon umiyak. Wala siyang clue sa kung anong gagawin niya. Miss, makaka-order ka na ba? Medyo matagal ka na kasi dito at nagreklamo na ang paying customers tungkol sa table. Sabi sa kanya ng babae. Napaangat ng tingin si Kaya. Isang kape lang po, Amerikano. Mahinang sagot niya. Tumango naman ang babae. Na makuha na ni Kaya ang inumin ay dito niya ito mahigpit na hinawakan. Sinubukan niyang ikalma ang sarili niya pero hindi niya alam ang gagawin. Patuloy siyang umiiyak at nakatungo. Kaya? Nadinig niyang boses na kapareho sa boses si Jericho. Nag-angat siya ng tingin. Kahit punong-puno na ng luha ang mga mata niya, ay siguradong siya si Jericho ito. Mabilis siyang tumayo at kinuha ang kanyang bag, senyalis na aalis siya nang biglang hinlain ni Jericho si Kaya, pabalik at yakapin. Anong problema? Bakit ka umiiyak? Mahinahon na anya ni Jericho. Ilang saglit na hindi nakapagsalita si Kaya dahil sa tanong niya. Ngunit na maramdaman niya ang pagkaplos si Jericho, ay dito na siya nag-breakdown. Napalayas kami ni Alexa sa apartment. Tapos nagalit siya sa akin dahil hindi ko pinapaliwanag sa kanya ang lahat na nangyari ngayon. Ngayon hindi ko alam ang gagawin ko. Paubos na ang pera ko. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas. Malakas ang boses si Kaya habang pinupunasan ang mga mata kahit pa ang mukha ay nasa dibdib pa ni Jericho. Hindi niya nadinig magsalita si Jericho ng ilang saglit pero nabigla siya sa ginawa nito. Tara na, doon muna kayo tumira sa akin pasamantala. Malambing ng pagkakasabi ni Jericho. Hindi alam ni Kaya ang magiging reaksyon niya sa pagbitbit ni Jericho sa gamit niya. Sumakay siya sa kotse ni Jericho at sumama rito sa bahay nito. Nagulat siya na sa laki ng bahay nito ay siya lang ang nakatira. Pinaligo muna siya ni Jericho at hinayaang makapag-ayos sa sarili, habang si Jericho naman ay abala sa pag-aasikaso ng kakainin at ilang gamit ni Kaya. Salamat pala, mahinahong anya ni Kaya. Nilingon naman siya ni Jericho matapos ilagay ang kutsara at tinidor. Wala yun, kumain ka na dito. Alok ni Jericho. Ngumiti naman si Kaya. Habang nagsasalo-salo sila sa hapagkainan, ay awkward ang paligid nila. Walang ibang maisip na sabihin si Kaya, kundi salamat na lamang. I decided. Hindi tinuloy ni Jericho ang sasabihin at saka sila nagkatitigang dalawa. I'll handle your case. Nahinto ang buhay ni Kaya sa tuwa. Hindi niya inaakalang madidinig niya ito dahil buong akala niya ay wala na itong magagawa. Mabilis na tumayo si Kaya at niyakap ito sa balikat mula sa likod. Talaga? Oh, salamat! Walang bayad? Sigurado ka ba? Anong gusto mong kapalit? Natutuwang sabi niya. Napapangiti na lamang si Jericho sa reaksyon niya. Na para bang ang babaeng kala mo ay aping-api ay ngayong tuwang-tuwa. Ilang buwan ang nakalilipas ay hinahawakan ni Jericho ang kaso ni Kaya para sa kapalit na asikasuhin ng bahay nito at ipagluto siya at makumbinsi na din ng kapatid na umuwi na. Hindi alam ni Kaya pero sobrang thankful siya dahil nakikita niya ang effort hanggang sa nagkaharap na ang management at si Kaya sa korte. Sa wakas ay may mabisa na silang ilalaban para dito. Pero dahil may mga pangalawang trial pa, at hindi pa nakakasigurado kung sila ang panalo, ay kinakailangan nilang magkita sa susunod na 2 buwan. Ngunit nang nalalapit na ang panibagong hining, ay napansin ni Kaya si Jericho na nakababad pa din ang sarili sa desk niya.
kaya naisipan ni Kaya na pagtimplahan ito ng kape. Jericho, mahinang tawag ni Kaya. Nag-angat na tingin si Jericho at matipid na ngumiti. Tumiretso na si Kaya sa loob at tumayo sa tagiliran ni Jericho at saka inilapag ang kape sa lamesa. Nabigla siya nang yakapin ni Jericho ang bewang niya. Hindi siya makapagsalita nang gawin niya ito hanggang sa maramdaman niya na nababasa na ang damit niya kung kaya mahinahon niyang inalis ang ulo nito sa kanyang bewang at saka lumuhod para titigan ito mata sa mata. Bakit? Anong problema? Sinakop ng palad ni Kaya ang pisngi ni Jericho pero hindi pa rin ito nagsasalita. At ang mukhang wala na itong balak magsalita ay niyakap na siya ni Kaya at hinayaang umiyak sa balikat niya. Ramdam naman ng dalaga ang bigat sa bawat iyak ni Jericho. Hindi lang ito isang beses nangyari kundi maraming beses na. Mukhang nagiging pabigat si Kaya para kay Jericho. Mukhang nahihirapan na din ang binata sa kalagayan niya dahil hindi lang naman siya ang hawak nito. Nadinig din niya ang usapan ng kapwa nitong lawyer na posibleng hindi nila ma-defend ang kaso dahil nakatira si Kaya sa bahay ni Jericho at posibleng ma-question ito. Gusto niyang kausapin si Jericho maraming beses pero tila parang nangihina siya. Kaya isang araw ay napagdesisyonan niyang umalis sa bahay ni Jericho na hindi sinasabi. Nag-iwan siya ng gabing iyon ng letter para malaman pa din ito na nagpapasalamat siya at humihingi ng tawad. Samantala, nabigla naman si Jericho sa nabasa niya mula sa sulat. Hindi niya inaakalang aalis ang dalaga at wala man lang itong rason o sinabing tutuluyan kaya kinaumagahan. Imbes na pumasok ay sinubukan niyang hanapin si Kaya hanggang sa di kalayuan ay natanong niya ang dalaga na nakaupo sa isang bench at nakatingin sa malayo. Umiiyak ito at tila parehong babae na natagpuan niya ng gabing pinatuloy niya ito sa bahay. Mabilis na tumakbo papalapit si Jericho sa kanya. Kaya. Medyo mataas na ang boses si Jericho. Nag-angat ng tingin si Kaya. Jericho? Medyo nanginginig ang boses ito. Mabilis na niyakap ni Jericho si Kaya at hinayaan itong umiyak. Hindi ka sagabal sa buhay ko. Ginusto kong kunin ang kaso mo at ipapanalo ko yun kahit anong mangyari. Hindi mo kailangang umalis. Hindi mo kailangang mag-guilty na nahihirapan ako. Ani ni Jericho habang hinahaplos ang buhok nito. Lahat ng desisyon ko ay sarili kong paghihirap. Tinulungan kita kasi gusto ko at kailangan mo. Hindi mo kailangan sisihin sarili mo. Pangaamo pa ni Jericho. Napalunok si Kaya na magkatitigas silang dalawa. Ayos na sa akin kung hindi tayo manalo. Nagawa mo naman ang lahat. Mahinang anya kay Kaya pero humindi si Jericho. Hindi kita susukuan. Ipapanalo ko to. Sabi nito. At ganoon nga ang ginawa ni Jericho. Kahit pa napakababa ng posibilidad na maniwala sa kanya ang judge, ay pinursige niya na maipanalo ang kaso ni Kaya. Natanggap ni Kaya ang lahat ng napag-usapang kita, including na ang mga kinikita ng artista na gumagamit ng kanta niya. Masaya si Jericho na makita ang ngiti na meron sa mga labi ni Kaya, pero hindi niya maiwasang mapaisip na alis sa ito sa poder niya at kinakailangan na nito magpaalam. Sinubukan naman niyang sabihin na ayos lang na habang nagsisimula sila ay magstay muna sila sa bahay niya, pero wala siyang magawa. Alam niya sa kanyang sarili na wala siyang karapatan na pigilan ang magkapatid na umalis kahit usapang utang na loob dahil na makuha ni Kaya ang pera ay mabilis na binayaran siya nito. Na makaalis si Kaya at ang kapatid niya ay parang hindi siya sanay na wala ang mga ito. Nasanay siya na may nakakausap at kahit papaano ay hindi gaano katahimik ang paligid. Samantala si Kaya naman ay ang pundar para mag-start na small business. Nag-start siyang mag-cater ng birthday parties, catering, wedding parties. Hiwalay na ang buhay ni Jericho at Kaya.
Nang hindi inaasahan ay bibiglain si Kaya ng panibagong yugto ng buhay niya kung saan muling magtatagpo ang landas silang dalawa. Mabuti na lang po at the perfect natin ang birthday party na ito. At ang maganda pa, malaki ang kinita natin dito. Sabi ni Marta na trabahador niya at tumutulong sa kanya. Ngumiti naman si Kaya at saka nagpaalam na magbabanyo muna. At inutusan itong asikasuhin ang mga magkamag-anak. Tumango naman si Marta kung kaya dumiretso na si Kaya sa banyo. Habang nasa loob ay inaayos ang sarili ay bigla na lamang sumagi sa kanya isipa si Jericho. Simula noon ay wala na siyang kontak at aaminin niya na parang kakaiba ang nararamdaman niya na magkahiwalay silang dalawa. Pero kahit anong mangyari ay iniisip niyang nagmamalasakit lang ang tao sa kanya. Nang lumabas siya ng banyo at makabalik na sa mismong party, ay napangiti siya nang maabutan niyang nagkakantyawan ang mga magkakamag-anak na pumikit ang mag-birthday at mag-wish. Nakangiti lang si Kaya habang nakatingin sa kanila. Wish ko, sana bumalik si Kaya. Natigilan si Kaya na madinig ang boses si Jericho. Natanggal ang pagkikibit-palikat niya at tinitigan ang may birthday at doon tumambad sa mga mata niya ang mukha ni Jericho. Gusto na kitang bumalik. Pag-uulit na anya ni Jericho. Hindi alam ni Kaya kung ano ang sasabihin. Kinakabahan siya at hindi alam ang gagawin habang pinapanood ang paglakad ni Jericho sa kanya. Hindi ko alam kung paano nagsimula itong nararamdaman ko. Basta ang alam ko, gusto kita. Diretsong sabi agad ni Jericho. Napalunok si Kaya. Ano? Pero, tinulungan mo lang naman ako noon. Pinayaran naman kita. Hindi na natapos si Kayang sasabihin na mariin siyang hinalikan ni Jericho. Hindi ko kailangan ng pera mo. Alam kong gusto mo din ako. And I couldn't live without your presence, Kaya. Mababaliw ako. Bumalik ka na. Pagmamakaawa sa kanya ni Jericho. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung mahal kita o hindi. Maski ako naguguluhan. Sagot ni Kaya. Ngumiti naman si Jericho. Alright. Maghihintay ako. Maghihintay ako, Kaya. Hanggang sa sumagot ka ng oo. Liligawan kita hanggang sa maging akin ka. Mahinang sabi ni Jericho at niyakap ito. Mahinang umalis sa pagkakayakap si Kaya sa kanya. Ayokong umasa ka, Jericho. Paalala ni Kaya. Ngumiti naman si Jericho at hinaplos ang pisngi niya. Wala namang masamang sumubok, hindi ba? Hihintayin kita kahit anong sagot, kahit kailan. Nakangiting anya ni Jericho. Ang tanong, pinapayagan mo ba ako? Ngumiti naman si Kaya. Hays, sige na nga. Oo na, pwede ka naman ligaw. Pinipigilan ni Kaya na ipakitang kinikilig siya. Hinalikan ni Jericho ang noo niya at saka mahigpit na niyakap si Kaya. Lahat ng tao ay nagkatyawan, maging si Marta. Hindi mapigilan ni Kaya na mangilid ang luha niya habang kayakap si Jericho. Dahil sa pinakaunang beses sa pagkakataon na may taong gusto siyang makasama, gusto siyang maramdaman at gusto siyang bumalik. Hindi niya maitatanggi na simula na makilala niya si Jericho ay nag-iba ang buhay niya. Dahil sa ilang buwan na magkasama sila ay nakita niya kung sino talaga si Jericho at nakita niya kung paano siya ginawang mahalaga at una sa lahat ng bagay. Alam niya sa sarili niyang mahal niya si Jericho pero gusto niya maging sigurado kung isusugal niya ang lahat. Dumaan pa ang mga taon at nakita naman niya ang pagpupursige ni Jericho. Mas lalo niyang nakilala ang tunay nitong ugali at pagkatao. Tanda mo pa ba yung araw na magkagalit tayo sa isa't isa? Tanong ni Jericho sa asawa. Nangunot naman ang noo ni Kaya. Aha? Ano meron doon? Tumabi naman si Kaya na sabihin ito. Alam mo bang galit na galit ako sa'yo? Hindi na natapos si Jericho dahil malakas na tumawa si Kaya. Halata naman eh.
Pangaasar ni Kaya. Napailing-iling naman si Jericho at natatawa din. Siguro sa 3 taon natin magkasama ngayon, ngayon ko lang masasabing kaya ako galit ng araw na iyon dahil ang hawak kong kaso ay sa sarili kong tiyuhin na hindi ko maipanalo. Medyo napapailing pa si Jericho. Isabay mo pa ang gutom ko. Natatawang Anya. Ilang saglit ay pareho silang napalingon sa anak nilang nakahiga sa gitna ng kama. Hindi ko inaakalang mamahalin kita. Ani ni Jericho habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ako din, nakangiting sagot ni Kaya. Ilang saglit ay lumapat ang labi nilang dalawa sa magkabila ang pisngi ng bata. Itong batang ito ang magpapatunay na pagmamahalan nating dalawa. Sabi ni Jericho na sinang-ayunan naman ni Kaya habang nakangiti sa asawa. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Sana'y nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli, paalam!